Um, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sorry po, medyo yata may problema ako sa internet ko. Alhamdulillah. So anyhow, ano ba to? Uulitin ko lang po, no? Ang pag-aasawa sa Islam ay isang sagradong bagay. Ito po ay galing at pinakamalaking sunna ng Islam, subhanallah. At ano ba to? Medyo nawala tuloy ako kasi mahina yung internet ko yata, subhanallah. So anyway, to continue mga anak, no, maging very very careful tayo sa pagpili ng magiging asawa natin. Bago natin ito finally i-decide na siya na talaga, no, papayag na ako, ito man po ay parental, no, or ito man ay hindi parental, ito man ay nanligaw o hindi nanligaw, ito man ay kagustuhan ng mga magulang ko o hindi kagustuhan ng mga magulang ko o gusto ko ito na desisyon. Pag-isipan ito mabuti, o wag puso ang gamitin kasi ang mga babae very emotionally attached and very emotionally when we decide we're too weak, right? Kasi emotion natin ang pinapairal natin. Ang isipin natin is the futurity, no? Yung kinabukasan ng desisyon ko. So para hindi ka magkamali, ito bang lalaki na pakakasalan ko? Ito ba ang asawa na gusto kong makasama habang buhay? Ito bang asawa na gusto kong makasama? Ito bang asawang ito ay magiging kasama ko sa paraiso? 'Di ba? Ito ba ay dadalhin niya ako sa paraiso o sa impyerno kami magkikita? Wa na'udzubillah. Right? Ito bang lalaki na pakakasalan ko ay magiging mabuting tatay ng mga magiging anak ko? Right? Ito bang lalaki na pakakasalan ko hindi kailangan maging mayaman pero alam ba niya kung ano yung responsibility na hahawakan niya kapag ibinigay ng tatay ko ang responsibility niya? Ito bang lalaki na pakakasalan ko ay sapat na, no, para maging mabuting asawa at maging mabuting tatay ng aking mga anak? Ganun din mga anak sa mga kalalakihan. Ito bang babae na pakakasalan ko, no? Sapat na ba na porque siya ay professional, kahit na hindi siya nagsasala, kahit na wala siyang alam sa Islam, kahit na naka-spaghetti pataas pababa dahil ang kanyang shape ay 34-24, di ba? 34, sapat na ba ito? Di ba anak? So anak, pag-isipan natin ito dahil ang kasal po ay habang buhay natin. Gusto natin ay habang buhay na magiging masaya tayo. At higit sa lahat, ang isang tunay na mananampalataya, the futurity of your decision is itong lalaking ito, itong babaeng ito na gusto kong maging asawa, siya yung gusto kong maging asawa dahil siya at ang aking magiging anak ay magsasama-sama sa paraiso. Okay, marami na naman na nasa utak ninyo, di ba? So alim, Hafiz, di ba? Okay, mamaya pag-uusapan natin yan. Right? Subhanallah. Okay, mga anak. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, gaano kasagrado ang kasal? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya sa Suratul Rum, number, sabi niya, 21, sabi niya, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Subhanallah. No, ganito ka perfect mga anak ang ating religion. No, kung mismo ang pagpasok ng CR ay may alituntunin ang Islam, itinuro sa atin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagpasok ng CR ay siguro hindi na siguro pwedeng paglaanan pa ng malaking oras. Pwede ba? Pero ganun pa man, itinuro pa rin ng ating relihiyon. Ano pa kaya anak ang pag-aasawa? No, isang sagrado kung saan ito ang smallest unit ng society. Dito nakasalalay ang kinabukasan ng mga tatay at nanay at magiging anak ng umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito nakasalalay ang kinabukasan ng umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Una po, wa min ayatihi, subhanallah. When you say the word ayah, ayat means sign. Diba? It is a sign from Allah subhanahu wa ta'ala. It is one of the proof that Allah is the maker. Allah is the Lord, the Rabb, the Malik, the Ilah of the humanity. Why? Ang sabi ng Allah, isa sa kanyang mga sign dito sa Suratul Rum number 21 ay hindi hahatiin ng dagat
katulad ng paghati ng dagat ng Moses alayhi salam sa harapan ng Firaun at ng mga Banu Israel, kundi sinabi ng Allah sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga aya, mga sign, power ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa kanyang miracle is He created from you, for you, your spouses. Ya Rabbi, it is one of the sign. Bakit nga ba naman sign? Imaginein mo, marami akong kakilala dito na nagsusubaybay. Pag sinabi mong sign, ibig sabihin mayroon kang matututunan na lesson. Right? Hindi lang, di ba, that's the miracle, right? Bakit siya napakasagrado? Kapag tama ang pagpili mo ng asawa, anak, just imagine, ilang babae na lalaki na may takot sa Allah, professional man o ustada, murit man yan o nagtapos sa academ, ilan anak ang naging mag-asawa, hindi sila kailanman nakita, first din nilang magkita sa araw ng kasal nila, pero naramdaman nila yung aya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano itong aya na to? Totally stranger, hindi sila magkakilala, walang chit-chat. Right? Inirekomenda lang ng kamag-anak ng lalaki si ukhti at nirekomenda lang ng kamag-anak ng babae si brother. Pero nang sila ay magsama, walang ligawan na nangyari, walang courtship before marriage. Pero imagine mo anak, hindi sila nagkita, walang haram na ginawa, pero hanggang ngayon sila ay nananatili na mag-asawa, na umaapaw ang pagmamahal na habang sila ay tumatanda, mas lalong lumalaki ang pagmamahal nila sa bawat isa. Hindi katulad ng pagmamahal na nararamdaman ng mga kabataan ngayon na porke mag-boyfriend sila, kaya nagpakasal sila, ipinaglaban nila, walang magawa yung mga magulang, ayaw ng tatay, pero gusto ni nene, ayaw ni nanay, pero gusto ng anak niyang lalaki. Okay, pagsamahin natin kasi kailangan magsama sila kaysa gumawa ng haram. Pero after the honeymoon, wala na yung pagmamahal. Hindi pa tumatanda, makinis pa yung balat, abab, tinotorture na ng lalaki, physically and mentally, emotionally, inaabuso na ng lalaki. Ang sabi ng Allah, wa min ayatihi, kasama sa mga sign, power, miracle ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay dalawang babae at lalaki, totally stranger, hindi sila magkakilala, pinagsama sila ng Allah ng isang bond na higit pa sa bond ng mag-ama at mag-ina. We all know that the bond of the parents towards their children is really sacred. Ang magkapatid, really sacred. Pero bakit kakaiba itong sinabi ng Allah na kasama sa kanyang mga aya? Dahil alam nating lahat, sa lahat ng mga nakikinig na may asawa, na iba ang bond ng mag-asawa. Ibang klaseng relationship, ibang klaseng pagmamahalan, ibang klaseng pagsasama dahil may ibibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At tatapusin natin ang aya na ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha namin ang inyong spouse para sa inyo, mula sa inyo. Wa min ayatihi an khalaqa lakum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ano ang purpose sa takulakan? Litaskunu ilayha. Subhanallah. Litaskunu ilayha. The main purpose of marriage in Islam is to give the women, magbibigay ang babae na asawa sa kanyang asawa ng lalaki ng sakina, litaskunu, sakina, ng comfort, ng tranquility, ng serenity, ng happiness, ng peace of mind, mananatili. Lahat ng problema ng lalaki, ang babae ang magsusolusyon. Mararamdaman ng lalaki ang kanyang katahimikan sa kanyang asawa. At ganoon din ang babae. No? Kahit ang mag-aasawa sa kanya, 1,000, pag ikinasal na siya, kapag kinuha natin ng according sa kagustuhan ng Allah, mananatili, mawawala lahat ng kanyang mga iniisip sa iba't ibang lalaki na mag-aasawa sa kanya, bibigyan ng barakan ng Allah ang bagay na ito sa pamamagitan ng sakina. At ang sakina at takulaya ay hindi nabibili ng pera, hindi nabibili ng career, hindi nabibili na dahil siya ay engineer, mabibigyan kanya ng sakina. Dahil siya ay multi-millionaire, mabibigyan kanya ng sakina. O dahil siya ay napakapogi o napakaganda, mabibigyan kanya ng sakina. No, anak. Sakina, there is no exact amount for that sakina. Kahit ibili mo pa ang laman ng langit at lupa at laman ng dunya, hindi mabibili ang sakina, anak. Ang sakina
ay manggagaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwalladhi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Ang sakina na hinahanap ng mga mayayaman, ang sakina na hinahanap ng mga profesional, ang sakina na hinahanap ng mga matataas ang posisyon sa government, mga director, mga commissioner, mayor, ang sakina anak ay manggagaling sa Allah. At ang sabi ng Allah, ang panggagalingan ng sakina ay isa dito ay ang pagkakaroon ng isang mabuting asawa. Isang tunay na mabuting asawa. Mamaya pag-uusapan natin, sino ba ito mabuting asawa? 'Di ba? Ang mabuting asawa ba pag alim mabuti na? 'Di ba? Pag hafiz mabuti na? Oh no, it's not. 'Di ba? Mamaya pag-uusapan natin 'yan. Hindi porke engineer hindi yan magiging mabuting asawa. Hindi porke attorney yan hindi yan magiging mabuting asawa. O dahil siya ay CPA, magnanakaw siya. No, it's not. Ang sakina anak mamaya pag-uusapan natin 'yan. Pero tatandaan ninyo, hindi ito nabibili ng milyon na pera. Kahit magpakasal ka pa sa Manila Hotel, gumastos ka man ng 5 million. 'Di ba? 10 times doon sa ginastos na mga maranaw na nagwawaldas ng pera sa prosi, na hindi ito mabibili ng pera o ng magarang kasal ang sakina. Ito po ay manggagaling sa Allah. At ang sabi ng Allah, ituloy na po natin ang aya, sabi niya, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. So, subhanallah, isa sa aya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang naglalagay ng mawadda. Mawadda is an Arabic word. There is no exact translation of mawadda. But one of the meaning, out of 11 meaning, sabi ng isang tabi'in, ng mawadda is love. Right? At ang Allah, sabi ng Allah, ang naglalagay ng love doon sa mag-asawa, war rahma. It is a dalawang bagay ang manggagaling sa Allah. Pagmamahal at mercy. Mula saan? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang ibibigay na gift ng Allah sa mga ikinasal. Mawaddataw wa rahma. Pagmamahal na may nakaakibat na habag. Pagmamahal, gentleness, care, love, and affection, tender. 'Di ba? Yung gentleness anak, yung affection na ibibigay sa iyo ng asawa mo na babae at lalaki, yan po ay manggagaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, the real love give birth after the nikah. So, lahat ng pagmamahal at takulayakan na nararamdaman mo dyan sa boyfriend mo. At lahat ng pagmamahal na nararamdaman ng boyfriend mo sa'yo, kung totoong mahal ka niya. Diba? Kasi baka inuuto ka lang niya para humiga ka ng libre. Siguro karamihan, I don't have any doubt na ang babae pag nagmahal, totoo. Pero ang mga lalaki, I'm so sorry. Dahil ang lalaki, iisa lang ang kriteria niya, pag totoong mahal ka niya, kahit na pinakamahirap pa siya sa daga, irerespeto ka niya. At kahit na walang pera ang mga magulang niya, pakakasalan ka niya. Aakyat siya. Yan ang tunay na criteria ng mga kalalakyan. Hindi katulad natin ng mga babae na ibang klase tayo kung paano magmahal. Ang lalaki, pag gusto ka niya, kamatayan lang na hindi ka niya maging asawa. At igagalang ka niya. Dahil gusto ka niyang maging nanay ng mga anak niya. So kapag tinetext ka niya, wala siyang balak na pakasalan ka. Wallahi lazim. Wallahi lazim. Hindi kanya inirespeto, 'di ba? Hindi kanya binibigyan ng dangal, so wala siyang balak na gawin kang nanay ng mga anak niya. If that man dragging you to neraka jahanam, na he don't love you, right? Magkaiba anak ang pagmamahal ng babae sa lalaki. Sobrang magkaiba tayo. Wallahi, sobrang magkaiba tayo ng emotional, biological, psychological, right? Magkakaiba tayo ng mga lalaki ito. So ang sabi ng Allah, the gift of love in mawaddata wa rahma actually give birth after the nikah. So any love that we feel, any attraction, any infatuation, whatever is that is not love. That is absolutely lust. That is absolutely desire at takulayakan. Lalo na kapag itong kademonyohan ng ating mga sarili, itong pagkababae natin, itong pagkalalaki natin, ay inaraw-araw mong diligan sa chat, at text, at call, talaga namang masisiraan ka ng ulo. Right? So, atakulay, maniwala kayo, isang katutakang kilala ko na babae, hindi sila magkakilala, fa wallahi al-azim. Allah give them this one. At don't expect that Allah will give you the love that you are looking for kung kinuha mo ito sa haram. Kailanman ang Allah ay tayyib at hindi siya magbibigay ng tayyib na pagmamahal sa haram na pinanggalingan na relationship. Allah is the Lord of of love. He is Al-Wadud itself. His name is the source of all love.
Meaning, ang tunay na pagmamahal ay galing sa Allah. Ang nararamdaman mo sa nanay mo ay love na oxytocin. Ang nararamdaman mo sa kaibigan mo, kung ito ay halal, ito ay galing sa Allah. But any love that we feel towards any opposite sex is not absolutely love. So don't expect that you are in love and he is in love to you, because what you feel is absolutely not love, it is lust. Right? So, waja'ala bainakum mawaddata wa rahma. And Allah put love and mercy between the two. So, imagine mo takulekan. Love. Sabi ko nga, pagkatapos ikasal, ipupur ng Allah. Ibibigay ng Allah yung, seed of love. At ito po ay didiligan ng mag-asawa. At mamaya, yan ang pinaka-importante sa lahat. Kapag nakuha mo itong criteria na to, anong pandilig sa pagmamahal na ito? Right? Kasi, bakit kami naghiwalay? Nagbigay yung Allah ng seed of love, pero nagkamali ka sa pinili mo na asawa. Right? Kung ikaw lang ang nagdidilig at pagkatapos mong diligan, sinipa-sipa niya, mamamatay talaga yung halaman ng pagmamahal. Kailangan dalawa kayong magtatanim anak at dalawa kayong mag-aalaga nito. At yan anak ang pinaka-criteria ng lalaking pakakasalan natin. Yan dapat ang pakakasalan mo. Mamaya pag-uusapan natin yan. Anak, pagmamahal na dinidiligan ng rahma. Bakit? Dahil ang love, napansin mo, ang lalaki, pag bagong kasal at ang babae, okay, 1 weekend kahit wala silang kausap. Habaan mo 1 month, 2 months, 6 months ang lalaki, kaya makakalimutan niya ang lahat ng mga kaibigan niya. Why? Because naramdaman niya yung sakina. Yung hinahanap niya ay nakita niya sa kanyang asawa. But after the honeymoon period, na ang anak, ang matitira ay rahma. So, ganun din anak. Kung walang rahma, kung walang criteria itong lalaki ito na pag-uusapan natin mamaya, papaano niya ibibigay sa iyo ang rahma? Right? Kasi kung mawawala yung pagmamahal na nararamdaman niya at mawawala pa yung rahma dahil sa kanyang pagkatao, wala, hindi ko na alam. Hindi ko na alam at akuliakan. Right? Okay. So, importante, sabi ng Allah, ibibigay niya ang love and mercy after the nikah. Yan ang pinaka-importante na dapat natin tandaan. Okay, next. Litas kuno, okay. Sabi niya, anong sinabi pa niya dito? Sabi niya, okay, isang ayah, sabi niya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. At ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sobrang inutusan niya yung mga kalalakihan. Ito, at ako layakan, last Hajj ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang khutbatul wida, no, is addressed to the men, 100,000 in front of Rasul sallallahu alaihi wasallam, and only the 5 paragraph is all about women. At ang kausap niya mga lalaki, ittaqullaha min nisaikum, ittaqullaha min nisaikum. Katakunat ninyo ang Allah pagdating sa inyong relationship sa inyong mga asawa. That's the meaning of that. So, anong sinabi ng Allah? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Subhanallah. And deal with them with ma'ruf. Bakit? Dahil ang babae, ang pinag-uusapan dito, ikaw na lalaki, yung magiging asawa mo, sabi ng Allah, and makipag-deal ka, makipag-communicate ka, makipag-usap ka sa asawa mo bil ma'ruf. And with the best character. Bakit? Kasi ang babae na may sayad sa ulo. May sayad talaga sa ulo. Ang bait-bait niyan, pero kapag magre-regla siya, may topak. Mainit ang ulo niya. Masakit ang ulo niya. May mga babae na nagwawala. Right? Kapag buntis siya, pag buntis siya, may mga napakapalad na mga babae na kapag buntis, walang nararamdaman. Pero 90% ng mga babae nagsusuka, ayaw maamoy ang kanyang asawa, ayaw makita ang kanyang asawa, nagbabago ang lahat. Dahil binubuo ang bata sa sinapupunan ng babae. Diba? So, kung hindi maintindihan ng lalaki ang pakikitungo sa iyo at kung hindi inutusan ng Allah ang lalaki na bil ma'ruf, kailangan pakisamahan ng asawa na babae bil ma'ruf. At kung walang alam sa Islam ang lalaking yan, kahit na siya ay napakapogi, anak ng commissioner, pinakamayaman sa Marawi City, kung wala siyang alam, anong ini-expect mo, anak? Kung ini-expect lang niya na all the time na you are beautiful and you are smiling at hindi niya alam na kapag buntis ka, kapag mayroon ka, may sayad ka sa ulo. Right? So, at ako layakan, mashallah, subhanallah, sobrang very strict ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kailangan, sabi niya, pakitunguhan niyo ang mga babaeng ito ng pinakamagandang pakikitungo. Right? Kasi, kapag hindi niyo sila pinatulan na mailalabas nila yung gagawin kanilang king. Right? Pero ang problema, paano kanya gagawin queen kung hindi mo siya ginagawang king? Right? Napaka sobrang complicated. Right? So, bil ma'ruf at akulakan, with gentleness, with forgiveness, di ba? With acceptance. Dahil at akulay ang pag-aasawa
ay paraiso ng babae at paraiso ng lalaki. Right? As in, ito yung shortcut ng paradise. Pero, kaya, dahil ito ay napakalaking ibada sa ngalan ng Allah SWT na napakarami rin ng pagsubok, napakarami rin ng pagpapasok ng syaitan, yung pag-i-intercede ng syaitan sa relationship ng mag-asawa. Napakaraming araw-araw na pagbabago. Masisyak ka. Akala ko, porque nagtasambayang siya, mabait siya. Ay, may ugali pala siyang, ganon din ang babae. Aba, hindi po kasi kakasali, perfect. Naku, I'm too far from perfection. Kung hindi ako tinanggap ng asawa ko, baka naghiwalay na kami. Ganon din ako. Kung hindi ko tinanggap ng asawa ko, baka naghiwalay na kami. So, no one is perfect. Just imagine na two imperfect person magsasama para sa Allah subhanahu wa ta'ala at para sa paraiso. Napakahirap nun. So, araw-araw na may mga challenges. Araw-araw na may mga problema. Habang lumalaki yung mga anak ninyo at tumatanda kayo, walang katapusan na problema. So, kung wala talagang alam ang asawa mo sa Islam na matangkwala ka, maghiwalay talaga kayo. As in, ang dami ng mga babae at mag-asawa na inabot ng 10 taon, kung kailan naging 11 years, nalagpasan nila yung 10 taon pero bumagsak sila sa 11 years. Ang dami ng 20 years na mag-asawa, pagkatapos ng 21 years, bumagsak sila, naghiwalay sila. Right? Kasi anak, kaya kailangan talaga na let's go back to Allah subhanahu wa ta'ala. Let's go back to the Holy Quran. Ano pa sinabi ng Allah? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Subhanallah. And in this ayah, he used the word clothing. Sabi niya, and they are your garments, and you are garments to them. Ibig sabihin, ano ang damit, anak? Ang damit ang pinakamalapit sa'yo. Ibig sabihin, ang asawa mo, ang magiging asawa mo, ang magiging pinakamalapit sa sarili mo. Mas malapit sa mga magulang mo. Lahat-lahat yan, anak. No, sabi nga, sino ba ang magasabi na mabait ang isang babae? Asawa niya. Sino ba ang magasabi na mabait talaga itong lalaking ito? Asawa niya. Walang nakakaalam maliban sa asawa niya. Hindi alam ng nanay niya. Maraming ganyan. Napakabait sa nanay niya pero syaitan sa kanyang asawa. Napakabait sa tatay niya pero demonyo sa kanyang asawa. So, anak, libasun lahunna. Meaning, siya ang pinakamalapit sa'yo. So, ibig sabihin, imaginein mo kung 24 hours, itong kasama mo hanggang mamatay ka na bisit sa buhay mo. Imagine mo kung nagkamali ka sa pagpili, araw-araw imperno ang buhay mo. Kaya napakadami ng maganda dyan, nagpo-post na kunwaring masaya, pero sa totoo lang, gusto na niyang magpakamatay. Napakadami ng mayaman dyan, nag-post ng bagong sasakyan, huwag kang mainggit sa kanya dahil hindi mo alam, araw-araw silang nag-aaway ng asawa niya. May isa kong friend, ayoko nang sabihin, kung saan ko siya na-meet. Tapos sabi niya, ay naku Sally, alam mo yung bilas ko, ganito kayaman, asawa niya ganito, napakataas ng posisyon sa government. Dumating, sabi niya, napakaganda pa man din niya. Gusto niya magpaamatay. Sabi ko, ito yung 100,000, pumunta ka ng Mall of Asia. Right? Mag-shopping ka. Madam, pag may nakakita sa'yo dito, nakakahiya. Sabi niya, yan pera na yan, bullshit yan sa buhay ko. Sorry for the word. Yan ang dahilan kung bakit nawasak ang buhay namin. Subhanallah, see? Anak, subhanallah. Right? So, at ako lang, ginamit ng Allah, libasun lakum wa libasun lahunna. Why? Dahil ang damit ay proteksyon. Ginagamit itong proteksyon pag malamig, magdadamit ka ng makapal, kapag mainit, gagamit ka ng manipis. Meaning, ang kahihiyan ng asawa mo, tatakpan mo, ang kahihiyan mo, tatakpan ng asawa mo. Ay, nako, ang mga kabataan ngayon, bagong kasal. Lahat ng nangyayari sa kanila, sinasabi sa nanay at tatay niya, sa mga kapatid niya. So, wala ng proteksyon. Wala ng kahiya na natitira sa asawa na babae at asawa na lalaki dahil buong pamilya nakakaalam sa pinag-awayan nila, sa nangyari sa kanila, sa loob ng kwarto. Ito namang pamilya nila ng mga chismosa, sinabi sa pinsan, ito namang pinsan sinabi sa magkakaibigan, and then all the barangay nakakaalam ng problema ng mag-asawa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ito anak ang dulot ng pag-iwan ng mga estudyante at mga professional sa Islam. Nawala ang pagiging sacredness ng isang kasal o mag-asawa dahil kinalimutan natin ang alituntunin ng Islam. So mga takuliakan, ganito ang sacredness ng Islam sa pag-aasawa. Sabi ng Allah, ito ay kasama sa mga aya para mag-proceed tayo sa next topic. Ito ay kasama sa kanyang mga aya. Ang purpose ng kasal, litas kuno ilayha, para makaramdam ka ng comfort, ng tranquility, ng serenity, ng peace of mind, right? And then, bakit? Dahil pagkatapos ng kasal, Allah will pour the love and mercy sa mag-asawa. Subhanaka ya Rabbal Alamin. Now, at ako lang. Ito na tayo.
no? Medyo mag-iinit na ang ating pag-uusap. Paano? Paano ko kukunin yan? Saan ko hahanapin ng babaeng yan, kaka? Saan ko hahanapin ng lalaking yan, kaka? Subhanallah. So, ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung may mag-aasawa sa'yo, ito yung hanapin mo. Right? Una, lijamaliha. Wow, alam naman ng Islam na gusto natin ng personality, gusto natin ng appearance, right? So, at least gusto mo, attracted ka, gusto mo siya, physically, you like that person, right? Hindi naman niya sinabi na kahit ugly donkey, ayaw mo ng mukha, pakasalan mo. No, it's not. Kino-consider ng Islam yung physical appearance. So, hindi kailangan too much pogi and too much beautiful. Importante, you are attracted to her or you are attracted to him. Pangalawa, limaliha. Oh, sis, may mag-asawa naman pala sa mayaman, ba't naman magpapasawa ka sa mahirap? Right? Kino-consider ng Islam ang pag-aasawa ng mayaman. Pero yun na nga lang, sabi ko, ang sakina na hinahanap natin ay hindi nabibili ng kayamanan at hindi rin nabibili ng kagwapuhan at kagandahan. Next, nisabiha, yung kanyang lineage o yung mga marana o mahilig ng anak ni Sultan, anak ni Bayalabi, and so on and so forth. No, hindi yun haram sa Islam. Kung may mag-aasawa sa'yo ng anak ni Sultan, bakit ba hindi? Right? Basta't makita mo yung mamaya ang pag-uusapan natin. Yung criteria mamaya. Right? Bakit ka naman mag-aasawa ng, Bisaya sa Maranao, di ba? Kung may mag-aasawa ng pala na mataas na lineage. And, last sabi ng Rasulullah, lidiniha, yung kanyang religion. Right? Lidiniha, yung kanyang religion. At ang sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, paano ko makikita yung kanyang religion? Sabi niya, ito yung pinaka, mashallah, sabi niya, di bali na hindi siya masyadong maganda, hindi siya masyadong pogi, di bali nang hindi siya masyadong mayaman, di bali nang mahirap siya, di bali nang hindi mataas ang kanilang societal, societal lineage. Ang importante ay mayroon siyang takwa sa Allah at mayroon siyang mabuting ugali. At dito po tayo magtatapos sa topic na ito. Diba? Ang sabi po ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang din niya, ang kanyang religion ay ang kanyang takwa at ang kanyang mabuting ugali. Okay. So, ibig sabihin kapag alim, hindi pala 100%. Okay na yon? Hindi naman sinabi ng Allah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na the moment na hafiz, okay na siya. Wala siyang sinabi ganun, right? Very specific yung hadith, right? Hindi niya sinabi na porque nagtapos siya ng Madina, okay na yon. Or dahil ustad siya or tabligh siya, okay na yon. Right? Ang sabi niya, yung kanyang takwa at saka yung kanyang husnul khuluq. So ngayon so ano pala ang takwa? 'Di ba? So syempre, ang takwa ibig sabihin ay siya ay practicing Muslim. Right? So nagasala siya so okay na ba yon? Hindi pa yun sapat at takulay. Dahil ang takwa is his relationship to Allah. Right? So, paano mo malalaman na ang lalaking ito ay tunay na may God conscious, tunay na may takot sa Allah, tunay na mahal niya ang Allah, tunay na sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala? One criteria is kapag nakita mo siya na nagasambayang ng Fajr sa masjid. Right? At Salatul Isha sa masjid. Dahil ang Zuhur, gising na lahat ng tao, automatically pupuntahin talaga sa masjid. Asar, ganun din. Maghrib, pwede pa, maraming tao. Pero kapag Fajr, kung saan tulog lahat ng tao, kung gusto mo talagang malaman kung siya ay tunay na practicing Muslim, siya man ay attorney, may attorney na ganito, marami akong kakilala. Engineer na ganito, marami akong kakilala. Right? Pero may kakilala ako na hafiz, hindi nagasambayang ng masjid. Yang ustad, hindi nagasambayang ng masjid. Fawallahi na din. Kaya siguro hindi sinabi ng Allah, ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na alim, right? Dahil ang sabi niya, takwa to Allah subhanahu wa ta'ala. So anak, yan ang pinakasekreto para malaman mo siya ay nagkasamayang ng Fajr sa masjid. And at the same time, matakulayakan, hindi siya marunong mag-chat. Hindi siya marunong mag-chat. Right? Maniwala kayo mga anak, may mga professional na hindi marunong mag-chat. Right? At marami siyempre sa mga tunay na ustad ay hindi marunong mag-chat. Pero be aware of dawah chicks. Dahil maraming mga tao na ginagamit nila ang kanilang relihiyon para manguto ng mga babae. Be aware of that. So the moment na nag-chat si brother, kahit siya ay may balbas, siya ay walang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil hindi kanya iginagalang. Bakit? Dahil wala siyang takot sa Allah. So ibig sabihin, kung wala siyang takot sa Allah, sa'yo kaya matatakot? Sanay na yan sa babae. Ibig sabihin, pag pinakasal ng kanya, gagamitin niya sa'yo yung mas na wasula sa waruba. Right? Maraming mga lalaking ganyan. As in, mamatay ka dyan. Mag-asawa ko ng pangalawa, pangatlo, pangapat. Pwede sa akin to ng Islam.
Right? So at ako lang, hanapin mo ang tunay na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ito yung pag-uusapan natin. Wa husnul khuluq. Yung kabutihan ng pag-uugali. So mukha naman siya mabait kapag kausap ko siya. Anak, no? Let's be realistic. Huwag tayong mag-utuhan dito. The moment na nag-uusap kayo, hindi niya sa'yo sasabihin na matakaw siya, masamang ugali niya sa mga kapatid niya, bastos siya sa magulang niya, tamad siya sa bahay. Right? Yung mga kapatid niyang babae, wala siyang pakialam. Walang ganong lalaki. Na babes, alam mo ba na wala akong pakialam sa mga kapatid kong babae? Mamatay man sila dyan, wala akong pakialam. Alam mo ba, babes, ang sama-sama na ugali ko sa nanay ko? Alam mo ba, babes, pag inutusan ako ng nanay ko na mamalengke, sinisigawan ko siya? There's no such like that. And same with you. Wala din babae na, babes, alam mo ba, yung tatay ko, binubog niya ako kanina kasi ang sama-sama na ugali ko sa nanay ko. There's no such like that. So, meaning, at ako layakan, hindi mo makikilala ang lalaki sa pamamagitan ng chit-chat dahil everyone are fake. You are not truthful to each other. Kaya maraming ikinasal na mag-boyfriend na mangha, akala ko ang bait mo, demonyo ka pala. Akala ko heaven, bakit imperno ang ibinibigay mo sa akin? And this is a reality. At ako layakan, so paano mo malalaman na ang taong ito ay mabuting ugali? So ito ay malalaman mo una sa pamamagitan ng relationship niya sa nanay at tatay niya. Anak, yung mga sinasabi ng mama's boy, it's not true. Hindi yung totoo. Kasi yan ay konsepto ng mga non-Muslim. Ang sinasabi na mabuting lalaki ay siyang kailanman hindi niya sinisigawan ng kanyang tatay, lalo na ang kanyang nanay. Ang kanyang mga kapatid na babae ay mga kaibigan niya. 'Di ba? Hindi siya very strict, pero kinatatakutan siya dahil alam ng mga kapatid niya na babae na kapag siya ay nagalit, totoo magagalit siya. Siya ay mapagmahal. Hinahatid niya ang mga kapatid niya sa eskwelahan. Chine-check niya yung mga kapatid niya sa eskwelahan. Kapag nakita mo sa isang lalaki na hinahayaan niya yung kapatid niya na naka-spaghetti pataas pababa, wag mo pakasalan yun. Dahil wala siyang gira. Wala siyang halal jealousy. Maratabat yan. Wala siyang pakialam kung ano ang kahaantungan ng kapatid niya. So kung wala siyang pakialam sa kapatid niya na sarili niyang dugo, ikaw pa kaya na magiging asawa niya na any moment pwede kanyang palitan. Right? Kung wala siyang pakialam sa nanay niya, na doon siya nanggaling, ikaw pa kaya na kahit na maganda, maraming babae sa Facebook. Diba? Ang mga lalaki ngayon na pinag-aagawan ng mga kababaihan. So, pwede kanyang iwanan. So, at ako layakan, anong gagawin mo? I-check mo ang relationship niya sa mga magulang niya. Diba? Hindi, be brave enough. Kapag gusto ng magulang mo, kahit ito ay parental, bismillah, pero kunin mo ang karapatan mo. Right? Sa mga magulang, hindi po pwede na sabihin mo na kailangan pakasalan mo to kasi ang sabi nila mabait. Ang sabi nila mag-i-Islam. Engineer pa to, anak pa to ng hindi anak. Totoo sa Islam. Binibigyan ng napakataas na dangal ang mga magulang. Totoong napakataas ng respeto sa mga magulang. Pero wala silang karapatan na paghimasukan nila sa bagay na gusto nating maging asawa. Lahat ng bagay ay kinuha ng Islam. Pero pagdating sa pag-aasawa, it's your choice. So, kilalanin mo ang lalaking ito. Kilalanin mo kung ano ang pag-uugali niya sa kanyang mga kapatid. Kilalanin mo ang pag-uugali niya sa mga magulang niya. Be brave enough. Be matured. Huwag kang nahihiya. Hindi yung nakikipag-flirtan sa cellphone. Hindi. Okay, kung gusto mo mapangasawa ko ang lalaking yan, gusto ko siya makausap. At kausapin mo siya na maayos. Be matured. Without flirtation. Right? Okay, brother. Assalamualaikum. Kung totoong pakakasalan mo ako, okay lang ba na mag-usap tayo? May mga kasama lang tayo, pero kasi kailangan mag-usap tayo. Pag-usapan nyo, okay, gaano kahalaga sa iyo ang magulang mo? Gaano mo kamahal ang nanay mo? Gaano kahalaga sa iyo ang mga kapatid mo? Right? Kaya at ako layakan, ang lalaki na responsible na binata pa lang, kahit na walang magulang yan, magpakasal ka dyan. Dahil kung sabi ko nga, kung responsable siya na anak, ibig sabihin, no doubt na responsable siyang ng asawa. No doubt na responsable siyang magiging tatay ng mga anak mo. Huwag kang papayag na porke mayaman niya, magpapakasal ka. Dahil hindi pera ang magpapaligaya sa'yo. Hindi bonggisius na kasal ang magpapaligaya sa'yo. Hindi ang love ninyo sa chit-chat ang magpapaligaya sa'yo. Anak, kilalanin mo siya dahil ang pag-uugali niya ang magiging dahilan para magtagal kayo hanggang paraiso. Ang pag-uugali niya, kung paano kanya tatanggapin kasama ng kahinaan mo, ang siyang magiging dahilan para magtagal kayo. Walang babae na gusto niya ng hiwalayan. Walang babae na ganun. So, para hindi ka magkamali, kausapin mo siya. Be brave enough, kausapin mo yung mga magulang mo.
Hindi ka sumisigaw. Abi, alam ng Allah, no? Na babae ako, may nagustuhan ako, pero hindi ko pinatulan kasi alam ko na haram sa Islam. Ngayon, yang gusto nyong ipakasal sa akin, walang problema sa akin, pero hindi ako papayag na makikinig lang tayo sa sinabi ng tita niya o na sinabi ng maawi dun. Dahil baka magkamali po ako, gusto ko po siya makausap, gusto ko siya makilala. Right? Okay lang yun, anak. Hindi haram na mag-usap kayo. Kung talagang pakakasalan kanya, hindi haram na mag-usap kayo. Pero, makikita mo yan, anak. Isa, pangalawa, panglima, na umakyat yan sa bahay mo, at nakikita mo kung paano siya nakikisalamuha, at ilabas mo ang mga kapatid mo na lalaki, palabasin mo sila na magiging asawa mo, malalaman mo na yan, anak, kung anong klase siyang tao. Malalaman mo na yan. Kaya sa mga may mga asawa, no? Mga anak, mga kapatid, sa may mga asawa din, may ugali tayo, na kapag ang asawa natin napakabait sa mga magulang niya na nagagalit tayo. Huwag kayong ganyan, anak. Huwag kayong ganyan, kapatid. Dahil walang kapalit ang nanay niya, walang kapantay ang nanay niya. Huwag mong kalabanin ang in-laws mo. Right? Huwag mong kalabanin. Makipagkaibigan ka. Masama ugali. Okay lang, matanda lang yan. Inshallah, lilipas din yan. Pero the moment na ang asawa mo o ang lalaki na mag-aasawa sa iyo ay mabuting nanay, sinasabi ko sa iyo, anak, hindi lahat ng nagsala ay may dyan na sa dunya. Hindi lahat ng nagsala ay yumaman. Pero lahat ng mabuti sa magulang, automatically may magandang kinabukasan dahil hindi inuutang ng Allah ang pagiging mabuti ng anak sa kanyang mga magulang. Sa mga kalalakihan, ganun din anak ang gawin mo. Kilalanin mo itong babaeng ito. Ano ba ang relationship niya sa mga magulang niya? Sa mga kapatid niya? Sa tatay niya? Anak, hindi porke 24, 34, 24, naging attorney, naging doktor, naging CPA, nurse, bismillah na. O dahil teacher, pakakainin ka niya, bismillah na. Anak, wag! Kung ikaw ay mature na lalaki, hindi iyan dapat ang magiging batayan ng pag-aasawa natin. At takwa wa husnul khuluq. Dapat mayroon siyang good relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Malakas ang kanyang relationship sa Allah. Siya ay nagsasala at siya ay may napakabuting pag-uugali. Pangalawa, saan mo makikita ang kanyang pag-uugali? Na hindi mo kailangan makipag-date o makipag-chit-chat ng araw-araw o gabi-gabi. Kilalanin mo ang mga kaibigan niya. Right? Papuntahan mo sa kuya mo, sa pinsan mong lalaki. Okay, brother, sino ba yung mga best friend mo? Okay lang ba na makuha ko yung cellphone number niya bago tayo ikasal? Kasi kakusapin ko sila. Tingnan mo, nakita mo puro mga gangster? My God, papayag ka na ang magiging asawa mo, gangster? Nakita mo yung mga kaibigan niya naninigarilyo? Nakita mo yung mga kaibigan niya ang yayabang? So, hindi pwede. Dahil sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makikilala mo ang isang tao sa kanyang kaibigan. Ganoon din ikaw, my dear. Bago mo pakasalan ng babaeng ito, magbibigay ka pa din ng 500,000, huwag mong sayangin ang pera ng mga magulang mo. Right? Dahil kapag masama ang ugali ng babaeng yan, kahit siya ay maganda, ang kagandahan ay tatanda. Pero, ang husnul khuluq, yan ang internal beauty. Yan ang kagandahan na habang tumatanda kayo, mas lalong gumaganda. Pero ang kagandahan ng mukha ay tumatanda. Kahit siya ang pinakamagandang babae, pag masama ang ugali niya, magiging pinakapangit siya sa paningin mo. After the honeymoon, she will be the ugliest woman in your eyes. Ganon din ang lalaking yan. Kahit na nag-I love you ka pa ng 1,000 times sa kanya, kapag masama ang ugali niya, automatically siya ang pinakamasamang tao sa paningin mo. Right? Kaya at ako layakan, kilalanin ng kanyang mga kaibigan. At kapag nakilala mo yung mga kaibigan niya, kumain kayo sa dampa, di ba? Nagkita kayo sa isang magandang restaurant sa MSU, tapos nakita mo yung mga kaibigan niyo, puro kipag-Islam, right? Mashallah, ya Allah, bla bla bla. Ngayon, pag nakita mo na ito, diba? Nakita mo na yung internal beauty, hindi outer beauty. Nakita mo na yung kayamanan na hindi kumikislap kung hindi ka ugalian. Nakita mo na sa kanya yung kanyang din at ang kanyang pag-ugali. Subhanallah, siya ay may takot sa Allah. Siya ay may mga mabubuting kaibigan, mapagmahal na anak, babae man o lalaki. Mag-salatul istikhara ka na. This is the moment na mag-istikhara ka. Ano ang istikhara, anak? Right? Ano ang istikhara? Ang istikhara ay iniuutos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kapag ikaw ay magdidesisyon. So magdidesisyon ka, ya Allah, nakita ko po na mabuti itong taong ito. Bismillah, right? So, ya Allah, ngayon, ang final decision na ibibigay ko sa iyo. Ano ang istikhara at takulay? Na it should be without flawed. Right? Hindi siya dapat bias. Right? Dapat walang chit-chat. Kasi kung mag-iistikhara ka tapos boyfriend mo siya, bias talaga ang istikhara mo.
Right? Dapat walang attachment. Right? As in, blah, blah, blah. And then mag-iistikhara ka sincerely for the sake of Allah. 2 rakaat sa gabi. Anong oras man ito? Alas 12 man, alauna, 2 o'clock, 3 o'clock, 30 minutes before Fajr. Mag-istikhara ka sa Allah. Ya Allah, hinihiling ko sa iyo pagkatapos mo magsunna ng salatul istikhara. Ya Allah, hinihiling ko sa iyo na hinihiling ko sa iyo, Ya Allah, na kung ang lalaking ito na kamag-anak ko o kaibigan ng kaibigan ko, kung itong professional na ito ay mabuti sa akin, sa dunya at sa akhirah, na gawin mo madali ang lahat. Ya Allah, maganda rin kung kumuha ka ng sign. Ya Allah, ang gusto ko na sign, Ya Allah, na magiging madali lahat ang flow ng aming kasal. Right? Walang masyadong problema. Ya Allah, kung siya ay hindi mabuti sa akin, sa mundong ito at sa kabilang buhay, hinihiling ko sa iyo, Ya Allah, na walang mangyaring kasalan. Kahit ano pang pilit ang gawin nila, na walang mangyaring kasalan. Mga anak, tatandaan ninyo, bakit kailangan natin i-istikhara? Sabi ng Allah, asa an tuhibbu shay'an fahuwa syarrun lakum wa asa an takrahu shay'an fahuwa khairun lakum. Hindi lahat ng gusto natin ay siyang mabuti para sa atin. Right? Hindi rin lahat ng ayaw mo ay siyang masama para sa iyo. Right? Perhaps, sabi ng Allah, ang ayaw mo ang mabuti para sa iyo at ang gusto mo ay siyang masama para sa iyo. Lalong na anak, kapag ang mag-aasawa sa iyo ay dahil na-attach ka lang sa kanya because of the relationship in social media, just imagine, recent na study sa Harvard University, ito sa mga kafir pa to, the moment daw na ang babae at lalaki may nangyari sa kanila na zina at ikinasal sila, no? Bago sila ikasal, may zina nangyari. 64% maghiwalay sila. 64% maghiwalay sila. How come na 64% sa mga Amerikano in the West, premarital sex is usual? So, meaning atakulekan. Kung ikaw ay Muslim at may nangyari na zina sa iyo ng magiging asawa mo na 100% hindi kayo magiging masaya. There is no baraka at all. Why? Because the love and mercy that will be given birth on the first day of the nikah is absent. Hindi ibibigay ng Allah. Don't expect that Allah will give you the love that you are looking for, the rub of love, the source of all love, the most beloved, the al-wadud, na huwag ka mag-expect na ibibigay niya sa ito. So anak, kaya 100% kapag nagzina ang babae at lalaki na hindi sila magtatagal. As in, patagalin muna yung 1 taon. Patagalin muna yung 5 taon, maghiwalay sila. At ilan ang kilala mo na kamag-anak mo, kaklase mo, kamag-anak ko, na naghiwalay sila, pero sila ay mag-boyfriend. Ang kailangan ng dalawang ito na magtauba. Hindi kailangan magpakasal. Kailangan nilang bumalik sa Allah, magtauba sila, and then let Allah decide for their future. Right? At ako lang. So it is a research in Harvard University. So to conclude, mga takulekan, wedding day, marriage is a sacred bond relationship from Allah subhanahu wa ta'ala. It is the big sunnah. No? Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara shabab, o kayong mga grupo ng mga kabataan, kung kaya nyo mag-asawa kayo. Kung hindi nyo kaya mag-asawa, dahil maraming dahilan, nag-aaral ka, hindi ka pa nakakapag-board exam, hindi ka pa nagba-bar exam, kasalukuyan ka nag-aalim, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mag-saum kayo, magpuasa kayo. Hindi kayo mag-chat, hindi kayo mag-text, kasi ihuhulog kayo ng syaitan sa neraka jahannam. At anak, kapag wala ng dangal ang isang babae, do you think that this man will respect you? No, he will not respect you. Anak, mga lalaki ngayon, tabiya talaga. Na para sa kanila na mga babae na ukay-ukay na lang. Not unless ipakita mo sa kanila na pinaghirapan kanila. Katulad ng diamond na sinisid sa ilalim ng volcano. Katulad ng perlas na sinisid sa ilalim ng dagat. Not unless na pinaghirapan kanila. Not unless na alam nila na ikaw ay mananampalatayang babae. Not unless na alam nila na ikaw ay isang mabuting babae na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. That's the only way that they are going to respect you. Dahil alam nilang pinaghirapan kanila at lahat ng bagay na pinaghirapan ay inaalagaan. Pero kung nakuha ka lang sa chit-chat, diba? Kung ikaw ay ukay-ukay sa Facebook, maniwala ka anak, magbagong buhay ka na dahil kahit maging asawa mo siya, makakasama ka sa mga divorsyada at mga separada. So at ako lekan, ulitin ko lang, please, walang problema kung parental yan. Okay lang na sundin natin ang mga magulang natin. May karapatan ng mga magulang na mag-recommend, pero walang karapatan ng mga magulang na mag-force sa mga anak nila. Karapatan mo yan. So, please, don't be impulsive in this decision. Be matured enough. Think about the futurity of your decision. Wala akong nakita na namatay na tumandang dalaga.
Pero marami tayong nakita na mga babae na nag-asawa na dying and died because of emotional and physical torture. Right? Dahil nagkamali sila ng lalaki na pakakasalan nila. So, anak, think about the futurity of your decision. And I'm telling you, atakulakan, the sunnah is 25 years old. Ikinasal ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng 25 years old, meaning, we are fully matured hanggat hindi ka nagiging 25 na hindi ka pa fully matured. So, wag kang magmadali dahil ang lalaki na may takot sa Allah at may mabuting ugali ay very rare sa panahon ngayon. At hindi mo yan makikita sa Facebook. So, anong kailangan mong gawin? Busy yourself to be righteous, be closer to Allah subhanahu wa ta'ala, establish your salah, maging totoo kang may nakahijab, magkaroon ka ng takot sa Allah, outer, nakikita na may takot ka sa Allah, nakahijab ka, nakanikab ka, and internally, punong-puno ka ng takot sa Allah. Hindi kayong babae na mukhang may takot sa Allah sa labas, pero pag mag-isa lang siya gumagawa ng haram. Nakikipag-usap sa lalaki na hindi niya mahram. Hindi rin ikaw yung lalaki na may balbas, na nagsasala, na engineer man, o professional man, o ustad, di ba? Na mukhang may takot sa Allah, pero kapag mag-isa lang nanonood ng pornography, nakikipag-chit-chat sa mga kababaihan. Mga anak, be matured enough. Kapag nakita mo ang lalaking ito, kausapin mo yung magulang mo, huwag kang mahiya. Hindi ito nakakahiya at takulakan. Imagine mo, ipaglalaban mo ang katotohanan dahil ang desisyonan mo ay hindi pag-aaral mo, hindi degree, hindi bar exam. Ito ay buhay mo hanggang ikaw ay mamatay. At ang pinaka magandang desisyon at takulakan ay ang makita mo ang lalaki na engage ka sa dunya at engage ka sa Jannah. Yung lalaki na alam mo na kapag siya ang napangasawa mo, dadalhin ka niya sa paraiso. Anak, ang babae na pakakasalan mo, yung alam mo na kahit na wala ka, pangangalagaan niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak, at ang mga anak, at siya ang magiging babae sa paraiso. Yan ang pinakamagandang desisyon, anak, na gagawin mo sa buong buhay mo. Kapag nagkamali ka, for the rest of your life, you will be miserable. You will not be unhappy. You will be keeping on, looking for the comfort, for the tranquility, and it will be invisible until makita mo ang babae na may takot sa Allah, outwardly and internally, at may pabuting pag-uugali mula sa kanyang puso. Ang pinakamaganda na yung puso niya dahil napakabuti niya sa mga magulang niya, sa mga kaibigan niya, sa mga pamilya niya, sa mga kamag-anak niya. Mga takulakan, may story dito. Subhanallah, may napakagandang storya na, at ito po ay hindi ko alam kung makikita pa ba natin sa panahon ngayon. Inshallah, meron pa yan. Pero pa isa-isa na lang. Si Abu Darda, nung siya ay mamamatay na, si Abu Darda, siya yung best friend ni Salman Al-Farisi, radhiyallahu anhu ajma'in. So, nung mamamatay na siya, nakita ni Darda kung gaano naging mabuting asawa yung kanyang asawa. So, by the way, si Abu Darda, bago siya i-correct ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, magawain ni Abu Darda magtahajjud ng buong gabi, napakalit ng oras na siya natutulog, kinabukasan siya ay mag-aayuno. Meaning, napaka-extreme niya sa ibada. And then, isang araw, si Salman Al-Farisi, natulog sa kanila at nakita niya yung asawa ni Abu Darda na, kasi wala pang hijab that time sa Madina, hindi pa nagiging wajib ang hijab. Nakita niya yung asawa ni Abu Darda na hindi na nagsusuklay, ang pangit ng kanyang kasuotan, parang hindi na naliligo. Sabi ni Salman Al-Farisi, Darda, why do you look like that? Parang wala kang asawa. Sabi niya, yung kapatid mo, pagsabihan mo, wala naman talagang asawa yan dahil wala siyang inatupag kundi mag-ibada. So, isinumbong ng Salman Al-Farisi si Abu Darda sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. And then kinorek niya, bawal ang extreme sa Islam. Bawal ang extremism sa ibada at basta kahit yan ay tahajjud, kahit yan ay puwasa, hindi po pwedeng hindi tayo matulog. So anyway, that's not the topic. So, nagkinorek ng Abu Darda ang kanyang sarili until naging pinakamabuti siyang asawa. Nung mamamatay na siya, sabi niya Darda, Abu Darda, sabi niya, alam ko na mauna ka mamatay sa akin dahil nakikita ko sa iyo ang kamatayan. And isinusumpa ko sa iyo na ang engagement ko sa iyo na kailanman hindi ako mag-aasawa basta't hilingin mo lang sa Allah na ako ang magiging asawa mo sa paraiso. Subhanallah. Ya Rabbi lakal hamd. What a beautiful love story, right? Ito talaga yung totoong love story. And mind you, at akulakan, nang mamatay ang Abu Darda, sino ang mag-aasawa kay Darda? Ang mag-aasawa kay Darda ay si Muawiyah ibn Abu Sufyan, the Khalifatul Mu'minin. Yung king
No, like Omar radiyallahu anhu. Ang mag-aasawa sa kanya si Muawiyah, for those who knows, he is the fourth caliph. He is the fifth caliph of Islam. So imagine mo that time na very powerful ang Muslim. Buong mundo hawak nila. Subhanallah. Tapos anong sinabi ni Muawiyah? As in, Darda, ako ang mag-aasawa sa'yo. I am the Khalifatu Rasulullah. I am the Amir al-Mu'minin. Sabi ni Darda, Ya Khalifatu Rasulullah, sabi niya, Ya Amir al-Mu'minin, alam ko na napakabuti mo, wala akong masabi because you're the head, you are the prince of the believers, you are the Khalif of the believers. But I want you to know that I already give my engagement to Abu Darda and I pledge to him na hindi ako mag-aasawa dahil siya ang gusto kong maging asawa sa paraiso. Ya Rabbi lakal hamd. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ito ang tunay mga takulakan na true love. Hindi ang K-pop drama, hindi ang love story sa Netflix, hindi ang teleserye sa Channel 7 at Channel 2. Anak, ito ang totoong love story. And to conclude, ang love story ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang Khadija radhiyallahu an, alam nating lahat na yung mga lalaki dyan, lagi nila sinasabi, sunna ang pag-asawa ng 2, 3, 4. Alam nyo ba mga anak ko, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buong buhay ng Khadija, hindi siya kailanman nag-asawa. At namatay na ang Khadija, almost 4 years of the death of Khadija radhiyallahu an, hindi kailanman nag-asawa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nag-asawa lang ang Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil pinilit siya ng Abu Bakar, ng kanyang mga sahaba. Ya Rasulullah, mag-asawa ka, kawawang mga anak mo. Nag-asawa lang siya para sa mga anak niya. At nag-asawa siya na hindi si Aisha radhiyallahu an. Nag-asawa siya na si Sauda ibn Jamah. Meaning, ilang taon si Sauda? 6 years old. So, ibig sabihin, there's no last for that. Why? Because he truly loved Khadija radhiyallahu anha. Para sa kanya na walang kapantay ang Khadija. Bakit? Dahil nakita niya yung mawaddata wa rahma. Nakita niya yung litas kuno ilayha. Nakita niya, naramdaman niya kay Khadija yung yung totoong love. Diba? To the point na 40 years old ang Khadija, 25 years old ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indeed, true love from Allah subhanahu wa ta'ala is it doesn't matter. Wala talaga yan sa edad. Kaya sa mga anak ko na namumroblema na 35 years old na ako, 33 na ako, 30 na ako, sobra 25 na ako, baka tumandang dalaga ko, huwag kang matakot. Dahil ipinakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit na maging 40 years old ka, katotohanan na makita mo lang itong lalaking ito na tunay na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? Kahit siya ay 25 years old, wallahi lazim, makukuha mo sa kanya ang paraiso mo sa dunya at paraiso mo sa kabilang buhay. To conclude, I have a very beautiful quote here. Sabi niya, it is very easy to get married. Totoo to talaga yan. It's very easy to get married, but finding someone who matches your soul with iman and husnul khuluq is hard to get, but worth to wait. Okay? Mahirap maghanap ng tataong lalaki na may takwa sa Allah at may mabuting pag-uugali. Very rare, like a diamond, but worth to wait. Hindi sayang na naghintay ka, and while waiting for Him, busy yourself to be closer to Allah subhanahu wa ta'ala, complete your salah. Kung totoong gusto mo mag-asawa, tumayo ka ng tahajjud, kahit once a week lang, 30 minutes before Fajr. Ano pa kaya kung 1 hour before Fajr? Ano pa kaya kung aaraw-arawin mo 30 minutes before Fajr, ikaw ay nagtatahajjud. Ya Allah, kung ang aking kapalaran, mayroon akong magiging asawa, ipadala mo na po yung rajulun salih. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hindi mo siya hahanapin, hihilingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang alam mo na ang promise ng Allah is true. Indeed, inna wa'adallaha haqq. Wallahu la yukhliful mi'ad. All promises are meant to be broken except the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah promises us, you and me, at-tayyibatu lit-tayyibun, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ang mabuting babae, nakalaan sa kanya ang tayyib na lalaki, at ang lalaki na tayyib, nakalaan sa kanya ang babae na tayyibat. Anak, kailangan pala maging tayyibat muna tayo bago dumating ang tayyib. Mahirap hanapin, but worth for waiting. So,
kulitin ko lang mga anak ko, huwag maging padalos-dalos sa pagpili na magiging asawa. Di bali nang magtumandang dalaga, di bali nang madelay, di ba? Wala tayong nakitang namatay na matandang dalaga, pero isang katutakang umiiyak ng dugo dahil nagkamali sila sa pagpili ng asawa. Mga anak ko, anong gagawin natin habang tayo ay naghihintay? Tapusin ang pag-aaral, sikapin maging maayos ang inyong pag-aaral, at higit sa lahat, pag-aralan ng relihiyon mo. Dahil kapag ikaw ay may dalawang wings, the Islamic education in your right and the left, at your left is yung academ. No? If you have the wings, then you can fly higher than an eagle. Pag anak, mayroon kang kaalaman, mga lalaki ngayon, wala silang halaga sa mga babae, tabya-tabya. Pag ikaw ay may kaalaman, at higit sa lahat, may takot ka sa Allah, and you refine your character, fawallahi al-azim, no? Inshallah, ang isang napakabuting lalaki na nakalaan sa'yo ay darating. When you make Allah as the king of your heart, Allah will send your Prince Charming on perfect time. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.